Mga kababayan, mga kaibigan at mga taga-subaybay na nakikinig sa akin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman tayo muli. Gusto ko pag-usapan ngayon ang mga nakikita ko na mga ginagawa ng ating mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Siguro nakikita din ninyo ang mga balita, lalo na sa social media, na palaging lumalabas sa bunganga ng tagapagsalita ng Pangulo hinggil sa dating administrasyon. Siguro nasasawa na din kayo na palaging ganun na lang ang kanilang binabalita sa atin. Hindi naman lang sila nagbabalita sa atin kung ano na yung mga ginagawa nila, ano na yung update sa mga pinapromise nila sa atin na mga programa, at lalo na solusyon sa mga problema na hinaharap nating lahat mayan. Alam ko na patong-patong na ng problema na dumating sa bansa natin. Maliban sa kahirapan, pagmahal ng mga presyo ng mga bilihin, dumagsa ang mga krimen dito sa bansa. Alam ko na nakakabahala itong mga pangyayaring ito, pero hindi natin naririnig sa ating mga liderato kung ano ang mga hakbang na ginagawa nila para malabanan itong mga ganitong mga gawain ng kabilang grupo. Pero bilang isang mamamayan, gusto kong ipahayag itong aking naobserba dahil para sa akin, meron silang pangako, meron silang obligasyon para sa mga mamamayan na dapat gagampanan nila. Pero sa nakikita ko, at siguro nakikita din ninyo, na marami sa kanilang mga responsibilidad, marami sa kanilang mga pangako na pinapabayaan at hindi nila inasikaso o binigyan ng pansin. Alam ko hindi madali ang pagiging liderato, pero sa mga nangyayari ngayon, meron silang kapangyarihan, meron silang otoridad na pwedeng makalutas sa mga problema na hinaharap nating lahat. Kung ganito man palagi ang ginagawa nila, palagi na lang silang nagbabantay sa mga ginagawa ng kanilang mga kalaban, kung palagi na lang nilang pag-usapan ang mga nangyayari sa nakaraang administrasyon, alam ko na hindi sila magtatagumpay, hindi nila maabot ang gusto nilang abutin dahil hindi sila nakatuon sa kanilang layunin. Kung maririnig man ninyo itong aking mensahe, lalong-lalo na sa Pangulong Bongbong Marcos at ng iyong mga alipores, lalong-lalo na kay Claire Castro, sana baguhin ninyo ang mga pinaparating ninyo sa amin na mga balita. Sawang-sawa na kami sa pakikinig ng mga maling impormasyon na hinahatid ninyo sa amin. Hindi kami bingi, hindi kami bulag para maniniwala sa mga pinagsasabi ninyo. Kaya kung gusto ninyo na magiging mabuti ang tingin ng mga tao sa inyo, kung gusto ninyo na magkaroon kayo ng magandang legasiya, gawin po ninyo ang inyong tungkulin at sisikapin ninyo matupad ang inyong mga pangako. Sana hindi magpatuloy na ganito palagi ang ibabalita ninyo sa amin. Kung ganun ang gagawin ninyo, na palagi kayong nagsasabi
ng mga maling impormasyon o mga bagay na may koneksyon sa dating administrasyon. Alam ko na marami sa mga mamamayang Pilipino ang magsasawa at mawalan ng tiwala sa inyo. Alam ko na naramdaman ninyo ngayon, pero kung hindi ninyo pa rin babaguhin kung ano ang mga ginagawa ninyo, alam ko na hindi maging maganda ang magiging reputasyon ninyo pagdating ng araw na bababa ka sa pwesto. Sana gawin ninyo kung ano ang ipinapangako ninyo sa aming mga Pilipino. Mga kababayan, patuloy tayo na aasa na magkaroon tayo ng magandang bukas at pwede natin itong makamit sa pamamagitan ng pagpili ng mga responsable at tapat na mga pinuno. Sa darating na eleksyon, ito yung ating pagkakataon na pipili ng mga bagong mga mamumuno ng ating bansa. Kaya pipili tayo ng mabuti. Maraming salamat sa pakikinig niyo sa aking mensahe. Don't forget to like and follow, and also comment below if you have concerns or if you have questions.